Mga kapuso, maraming lugar ang posibleng ulanin ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Palawan, Mindoro Provinces at Quezon. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na ang Samar at Leyte Provinces, Caraga at Sulu Archipelago. May mga pag-ulan din sa linggo pero mas malawakan na ang ulan sa hapon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan. Ayon sa Pag-asa, posible ang hanggang 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan at Cotabato City ngayong weekend. Samantala, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init sa kabila ng mataas na heat index sa ilang lugar. At ayon po sa Pag-asa, hindi magiging kasing tindi ang mararanasang init ngayong taon kumpara noong 2024. Saksi, si Mark Salazar. May mga lugar na tila maaga nang nagparamdam ang summer o dry season. Sa Davao, nakakapagtala na ng 39 to 40 degrees Celsius na heat index. Nasa extreme caution level na ito, kaya doble ingat ang mga taga Davao. Always ta magtubig o ay mag-inom og tubig o mag-sunscreen ta. Tapos dili kayo masyado maggawas-gawas kasi ma-dehydrate na ninyo. I-avoid para dili makasinati sa impact sa taas nga heat index kanang mga heat cramps o heat exhaustion or may mga posibilidad usab nga resulta into heat stroke. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, may mga pananim na palay at munggo ang nagkandamatay sa init at kakulangan ng tubig sa irigasyon. Maraki apekto ng drought. Ngayon, lalong-lalo nga itong tag-araw na ito. Sa kabila ng mga nadaramang init at tagtuyot na ito sa iba't ibang lugar, nasa amihan season pa rin tayo. So meron pa po tayong amihan, possible, mga until March 24, 25. May konti pa pong mga surge ng amihan. Eventually po, bago matapos ang buwan, possible po na mag-terminate ang amihan at posible po mag-start yung ating warm and dry season months. Kung noong nakaraang taon, sumasampa sa 52 degrees Celsius o extreme danger ang heat index. Ang magandang balita, hindi raw tayo makararanas niyan ngayon. Even the WMO has reported na 2024 is the warmest year. It's because the El Nino during that time was affecting us. Wala naman tayong nakikita ng El Nino uli na mag-develop. Pero syempre, asahan at magdoble ingat pa rin daw sa damang init na nasa danger level o 42 degrees Celsius pataas sa ilang lugar. Kapag nagsabi po si Pag-asa ng 27 to 32 degrees Celsius na heat index, hindi po ito yung observed temperature, caution po yan. So ang ibig sabihin po, yung mga na-expose po ay maaari na pong makaramdam ng cramps o maapektuhan na po sila. Maaari magkaroon na rin po ng mahirap na paghinga. Ngayon kung 31 to 41, ito po yung inaantabayan na ng mga schools or ng mga LGUs kasi nasa extreme caution na po. So maaari na po silang mag-suspend ng klase sa kanilang lugar. Makakaranas po sila ng mas matitinding mga heat cramps at mas mahihirapan po sila na makahinga. 42 to 51, ayan na po ang danger natin. So maaari na po ang magkaroon ng continuous exposure ay magkaroon po ng heat stroke, possible na po yan. At ang extreme danger, ito na po, yung may mga, lalo na po yung ating mga elderly, yung mga bata, at yun pa po ating mga PWD at yung ating pong mga workforce na nasa labas, very possible na po ang magkaroon ng heat stroke. Ang paalala, iwasan ang mga outdoor physical activity sa tanghali hanggang bago maghapon, magsuot ng komportable at mag-hydrate. Mas lalong pinag-iingat ang mga may edad at mga bata gaya ng mga nasa eskwelahan. Hinihikayat naman ng Pag-asa ang mga school authorities na pakiramdaman ng heat index sa mismong lugar nila para desisyonan ng sarili kung may klase ba o wala. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.